Maari itong tawaging ganap na kabiguan o pagkabigo ng negosasyon. Muling sinimula ng Iran ang malawakang pag-atake sa mga kaalyado ng Estados Unidos ng Amerika sa gitnang silangan. Nagpakawala ang Iran ng missile at drone sa internasyonal na paliparan ng Kuwait na nagdulot ng patay, sugatan at malaking pinsala sa paliparan. Dagdag pa, inatake ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ang mga target ng pag-atake ay ang punong himpilan ng ikalimang plota ng Estados Unidos, isang airbase at unit ng helikopter. Bukod pa rito, hayagang inatake rin ng mga Iranian ang isang Amerikanong tanker ng langis. Samantala, hinihiling ni Pangulong Donald Trump ng US na isulat ng Iran ang mga konsesyong handa nilang gawin tungkol sa kanilang nuclear program. Ang kahilingang ito ay bahagi ng paunang kasunduang tinatapos pa ng 2 panig sa mga susunod na araw. Halos 2 buwan na. Ngunit sa hindi inaasahan ng marami, hayagang kinumpirma ngayon ni Donald Trump na tinawag na niya ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na isang lintik na baliw. At agad namang pinuri ni Donald Trump ang leader ng Iran. Ayon kay Trump, si Ayatollah Mutztabak MNI ay nananatiling isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa Iran at gusto niya itong makilala ng personal. Sabi pa ni Trump, malaking karangalan para sa kanya ang ganoong pagkikita. Iyan ang nangyari. Sa madaling salita, alamin natin ang buong kwento. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ang link. Bago natin talakayin ang muling pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Estados Unidos sa reyon, pag-usapan muna natin agad ang isang mahalagang bagay. Kahapon, may episode sa channel na ito sa YouTube kung saan naikwento ko na. Matindi ang batikos ni US President Donald Trump kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu dahil sa pagpapalala ng tensyon ng Israel sa Lebanon. Habang nag-uusap sila, tinawag ni Donald Trump si Netanyahu na baliw at inakusahan siya ng kawalan ng utang na loob. Bukod pa rito, inilatala pa ng Axios kahapon ang mismong sinabi ni Donald Trump kay Netanyahu. Eksaktong sinabi niya, isa kang lintik na baliw. Nakakulong ka na sana kung hindi dahil sa akin. Nililigtas ko ang puwet mo. Ngayon, lahat galit sa'yo. Lahat galit sa Israel dahil dito. Ano bang ginagawa mo sa totoo lang? Pagkatapos ng episode kahapon, may mga matatalinong tao sa comments at nagsimulang magsulat ng marami tungkol sa Alexei Pechi, saan mo kinukuha ang impormasyon na yan? Kasinungalingan yan. Isa kang anti-Semite. Nagsisinungaling ka tungkol kay Netanyahu? Hindi kailanman sasabihin ni Donald Trump ang ganyan sa buong buhay niya at kung ano-ano pa. Pero sa episode na ito, sigurado akong mananahimik ang mga parehong nagkomento. At ito ang dahilan kung bakit. Ang totoo na yon, kinabukasan pagkatapos ng episode ko kahapon, mismong si Donald Trump nang nagkumpirma na sa gitna ng tensyonadong pag-uusap sa teleponyo, matindi niyang pinuna si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol sa sitwasyon sa Lebanon. Tinanong ng host na si Miranda Devane si Donald Trump sa isang panayam sa podcast para sa New York Post kung tinawag ba niya si Netanyahu na siraulo. At kung sinabi ba niyang nakakulong na sana ito kung hindi dahil kay Trump. Sumagot si Donald Trump at narito ang kanyang sinabi. At higit pa ron, may video pa nga. Ipapakita ko kung saan niya ito sinabi. Sumagot si Trump, sinabi ko yon. Tapos nagdagdag pa siya, hindi ko masabing galit ako. Medyo nababahala ako sa kanyang palagi ang mga alitan sa Lebanon. Naiintindihan mo? Sa isang punto, sinabi ko sa kanya, Bibi, kailangan nating itigil ito. Kailangan nating tapusin ito. Na ikinagalit mo sa kanya at sinabi mo, baliw ka ba? Ano bang ginagawa mo? Tinulungan kitang makaiwas sa kulungan. Totoo? Nakipag-usap ka ba noon? Oo, nakipag-usap ako. Hindi ko masasabi na galit ako. Medyo nabahala lang ako sa kanyang, ako ay laging nakikipaglaban sa Lebanon. Alam mo, sa isang punto sinabi ko, Bibi, kailangan nating itigil ito. Kailangan nating itigil, Bibi. We gotta stop this. We gotta stop it. Umiwas sagutin ni Netanyahu kung pinagalitan siya ni Trump, pero nagbigay siya ng pahiwatig na may alitan sila. May isang bagay din siyang kinumpirma at ito ang sinabi niya.
Minsan, tulad ng sa pinakamabubuting pamilya, nagkakaroon kami ng mga taktikal na hindi pagkakaunawaan, pero palagi naming natatagpuan ang paraan para maresolba ito at ginagawa namin ito bilang matatalik na magkaibigan. Minsan di kami magkasundo sa umaga, pero sa gabi may napagkakasunduan na kami. Nirerespeto namin ang isa't isa. Palagi naming natatagpuan ang paraan para ayusin ang aming mga hindi pagkakaunawaan. Kinumpirma ng Pangulo na sinabi niyang nababaliw na kayo. Paano kayo tumugon at ano ang nangyari sa tawag na yon? Pareho tayo ng layunin. Minsan, gaya ng sa mga mabubuting pamilya, nagkakaroon tayo ng tactical na hindi pagkakaunawaan. Palagi naming natatagpuan ang paraan para maresolba ito at ginagawa namin ito bilang magkaibigang tunay. Maaaring hindi kami magkasundo sa umaga, pero pagsapit ng hapon ay may pagkakaisa na kami sa mga gagawin. Nakakatuwa nang kanungin kung sinabi ni Donald Trump na makukulong siya kung walang tulong nito, hindi tinanggi ni Netanyahu at inamin niyang totoo ito. Nagpasalamat si Netanyahu kay Trump sa suporta sa mga paratang ng korupsyon na tinawag niyang kasinungalingan at katawa-tawa. Ngayon hinihintay ko ang mga komentador na kahapon ay nagsabing nagsisinungaling at naninira ako at hindi raw sinabi ni Trump yon. Sige, magsulat at aminin ang pagkakamali. Heto ang patunay ng sinabi ko kahapon. At tandaan ninyo ang sandaling ito ng pagpuna kay Netanyahu mula kay Donald Trump, babalikan pa natin ito. Tatalakayin natin ang lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan. Sumiklab muli ang labanan sa Persian Gulf nitong Miyerkules. Ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps ay umatake sa mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Ang mga inatake ay punong tanggapan ng ika-5 Fleet ng US, isang airbase, unit ng helikopter at sa Amerikanong tanker ng langis na Panaya. Sa Amerikanong oil tanker na Panaya. Ayon sa korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran, ginawa nila ito bilang tugon sa pambobomba ng communication tower sa timog ng Qeshm. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, nabigo ang lahat ng pag-atake ng Iran. Ito ang kanilang pahayag. 2 Iranian missile na papunta sa ng Kuwait ay bumagsak o naghiwa-hiwalay sa ere bago makarating sa target. At 3 missile na pinakawalan papunta sa Bahrain ay agad na nasabat ng mga puwersa ng air defense. Oo, ng air defense. Воздушной обороны. Gusto ko lang banggitin na nagsimula na ang palitan ng atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran dahil sa pagkabigo ng usapang pangkapayapaan. Kasabay nito, umiiral pa rin ang tigil putukan sa pagitan ng mga bansa na idineklara ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong simula ng Abril at kalaunan ay pinalawig pa ng walang takdang panahon. Nag-uusap ang Estados Unidos at Iran tungkol sa kasunduang pangkapayapaan na maglalaman ng pagtanggi ng Tehran sa uranium enrichment at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sabi ng Axios, mula Mayo 31 ay inutos ni Trump na idagdag sa dokumento ang detalye ng uranium. Kasabay nito noong Hunyo 1, iniulat ng Iranian agency na Tasnim na itinitigil ng Iran ang mga pag-uusap sa Estados Unidos di umano dahil sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Gayunpaman, pagkatapos nito ay nilinaw ni Trump na hindi, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-uusap at mabilis ang takbo ng mga ito. Narinig na natin kay Donald Trump ang ganitong kalokohan ng daan-daang beses na kunyari, nagkasundo na raw. Pagkatapos, nagpasya ang Iran na magsagawa ngayong araw din ng isang demonstratibong pag-atake sa Kuwait, masasabi kong talagang demonstratibo ito. Nagpakawala ang Iran ng missile at drone sa internasyonal na paliparan ng Kuwait. Ayon sa mga otoridad sa himpapawid ng Kuwait, nagdulot ang pag-atake ng malaking pinsala sa terminal, infrastruktura at mga diplomatikong tanggapan. Matapos ang pag-atake, sinuspinde ng otoridad ang operasyon ng paliparan. Isang terminal ay nananatiling sarado dahil sa matinding pinsala. Nais kong ipalala na tinawag ko itong demonstratibong pag-atake dahil kakababalik lang sa normal na operasyon ng paliparan matapos malinis ang epekto ng dating mga pag-atake. 2 araw bago ang panibagong pag-atake, iniulat na otoridad ng Kuwait ang pagtatapos ng pagkukumpuni at pagbubukas ng unang terminal na ngayon ay muling inatake at muling napinsala ng matindi. Sa ganitong sitwasyon, hinihiling ni Pangulong Donald Trump ng US na isulat ng Iran ang mga konsesyon na handa nilang gawin tungkol sa kanilang nuclear program. Lumabas ang kahilingang ito sa paunang kasunduan sa mismong memorandum ng pagkakaunawaan na tinatangkang pagtibayin ng magkabilang panig. Noon sinabi ng negosyador ng Iran na papayag ang kanilang pamahalaan na sumunod sa ilang kondisyon tungkol sa nuclear program.
Mahalagang tandaan ang detalyadong pagtalakay sa nuclear deal ay dapat naganap matapos ang panunang kasunduan sa panahon ng pag-uusap para pagtibayin ang pinal na kasunduan. Sa pagpupulong sa Situation Room noong Biyernes, napagpasyahan ng Pangulo ng Estados Unidos na hindi sapat ang pasalitang pangako ng Iran, kaya't hiniling niyang ilahad ang mga tiyak na kompromiso sa paunang kasunduan. Ang kahilingang ito ang nagbunyag ng tunay na intensyon ng mga Iranyano. Sinabi nilang ayaw na nilang makipag-usap pa. Pero dito, si Trump mismo ay nagsimulang umasta ng kakaiba dahil sa isang banda ay kinukritika niya si Netanyahu pero sa kabilang banda ay pinupuri naman niya ang leader ng Iran. Biglang sinabi ni Donald Trump na si Ayatollah Madsatba Khamenei ay nananatiling isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa Iran. Nagpahayag si Pangulong Donald Trump ng posibleng bagong hakbang ng Washington laban sa Tehran. Ayon sa kanya, si Ayatollah ay labis na ginagalang sa bansa matapos mamatay ang kanyang ama, dating pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ali Khamenei at iba pang pamilya dahil sa mga airstrike ng Israel sa simula ng digmaan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay sinabi ni Trump na gusto niyang makipagkita kay Madsatba Khamenei, CP. Gusto kong makipagkita sa kanya. Masaya akong makipagkita sa kanilang lahat, pero gusto ko siyang makausap bago ang iba. At malamang makikita rin kami sa isang punto, depende sa kung paano ayon ang lahat. Sa gitna ng mga bagong pag-atake at matinding pagtanggi ni Trump na aminin na matagal nang nabali ang tigil putukan, hindi pa mukhang kilos ng isang nagwagi ang ipinapakita ng Washington. Dito ko muna tatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.